Ah, sarap. Kapar mo yun. Na because they have Hein? C'est les employés toujours? Non, c'est un nouveau. Dito po tayo sa ka-farm ni ka-farmer. Yan. Busy po siya sa kalapati. As in. Stress relieving reliever ang kalapati. Ayun. Yung si Frank, tingnan-tingnan niya lang. Natawag ni Kapam. Natawag niya yun. Ano? Po today at balik po tayo dito sa ating halaman kasi yesterday po nag-ano po kami, nag-hiking kasama namin si Lewis na po. So matagal-tagal na po kami hindi nag-hiking, so nag-hiking po kami kaya medyo ilang araw po tayong hindi nakapag-film dito. Kaya tingnan nyo po yung 2 days lang. Ganun na po sila. Kaganda yung mga ating atag nito na namumulaklak na po yung ating ayan, may bulaklak na po yung ating tawag nito, hantak ang tawag sa string beans na po. Ayan, so malapit-lapit na natin tong aalis pa naman kami, so syempre ano po akong baka mamaya hindi masyadong madiligan na po, pero may ask po ako magdidilig dito, so kasi medyo makulit din. So ako po yung minsan nag-giveaway sa kanila dyan sa bamboo para tumaas po sila, kasi kung hindi ganun, kung saan pumupunta po, no? So ito na yung mustasa natin. Mustasa to rin, hindi ko alam kung ba't hindi ganun kagaganda, but anyway, so sa tingin ko kailangan talagang maano sa dilig na po, tsaka sa padapa yung organic, yung tae po ng manok, nalagyan po natin sila ulit. At yung ano din po, yung sinabi ko nga po, dapat pagka yung malapit na po, ayan na po ang ating tomatoes. Ganyan na siya kagaganda po talaga. I mean, you can tingnan niyo po, basta lang kailangan niyo pong tanggalin yung sinasabi ko, yung ganito. Yan, para mas marami po yung bunga. Tinatanggal po yung lahat ng nandyan na po. So, lagi pong yung talagang araw-araw titingnan. Kasi, pag hindi nyo po yung tinanggal, hindi ganun kadami yung bunga. Hindi ganun kalaki yung bunga ng mga tomatoes na po. So, tingnan nyo man naman po. Ilan ng putong puno. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na ganito. Tingnan nyo man kung ganun kadami. 6, 7. So, yan, paano na po sila. Pwede na natin ilang days medyo may bisita tayo. Kaya tapos yan, ano po tayo ng talong. Kukuha po tayo ng talong today. Ayan po yung uulamin natin ngayon, yung talong na makukuha po natin today dito sa ating garden. So kala mo mga grapes, no? Ang dami talaga nung gaganda po ng tomatoes natin. Yan. Kung gaano ka tangkad, tangkad po siya. So kailangan nyo lang po talaga ng magandang pakanapan, no? Para mas maganda yung tindig ng tomato nyo na po. So ayan. So, dapat talaga mayroon siyang ganitong yung bamboo. Sa atin naman po sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas po kayo, maraming bamboo kung saan-saan. Maribili nyo nga lang. Pwede, mura-mura lang kami dito. Nako,
pupunta pa kami mga sa river para lang makakuha ng ganyan. So, ayan na po yung ating tomatoes. Tapos dito naman sa bandang to, kamali lang ako kasi dapat dito, hindi ko na linagyan, oh. Naging, ano din ako, greedy. Kasi sayang, kasi sabi ko yung parcel na to. Linagyan ko po kasi paalis po kami, nasa Pasuto. Sabi ko mamamatay po pag hindi nadiligan. So, linagay ko dito sa lupa. So, halo-halong sili yan, tsaka ano po, bell pepper na po. So, medyo mahihirapan lang ako pag inani ko yung tomatoes kasi tapat dito. Pero halaan mo na. Kaya na yan. So, ayan po. Tapos dito naman sa gilid na to, tinaniman ko din dito ng onions for after na po. Para agad pag natapos na yung tomato, meron naman tayong iba pa. Kasi pag winter dito, onions lang po yung pwede nating itanim. Ayan, dito sa France na po. Tapos dito sa kabila, tingnan natin. Dito naman, yung malalaki ditong kamatis na po. So, mas ako po kasi favorable ako sa maliliit na kamatis kasi marami pong mga insektong kumakain sa malalaking kamatis. Hindi pa siya nahihinog, butas na po siya. Kasi hindi nga ako po nag-use ng pesticides or anything. Hindi ko po sila ina-sprayan. Kaya mas prefer ko pong tumanim ng cherry na tomatoes na po kasi may yun po yung nahalata ko pagka yung malalaking ganito bago man lumaki mayroon na pong ano, pero i-sprayhan natin siya ng sodium bicarbonate with vinegar and yung pwede rin po yung onions na minixer tapos sasalain nyo po yan para wala po tayong insects na magbubutas niyan kasi may nagbubutas po ng mga tomatoes. Tapos ito naman po yung ano natin yan. Yan, bell pepper naman po yan. Tingnan nyo po kung gaano kaganda. Pero ito po yung binili natin sa, ano po, nung pumunta tayo sa Gardyland na po. So, yan binili natin. Tapos ito rin binili natin yung binhin to. Yan yung puti. Masarap po yung puting talong. So, dami niya rin po magbunga. And in fairness, tingnan nyo po, oh. Dami niyang bunga. Dami niyang bunga. So, pagka nagbubunga, kailangan po talagang nalagyan din ng konting patabang organic na po. Yung sabi ko nga po sa inyo, may nabibiling manure na chicken na dried manures. O pag wala po kayong chicken na sa bahay, pwede pong bumili kayo ng ganon. Packs po, mura lang po yun. Nakalagay po sa likod, basahin nyo po. Organic dried manures ng chicken. No? So, pwede din yung pong ilagay yun. Pag gusto niyo pong organic yung kainyong garden na po. Kasi ito na yung mga natin. Yan, lang maawot lang po kasi sige mo lang naawot pero mabibilis po ng awot. Umulan po kasi kagabi. Tapos nung kabilang araw din. So kahit na sige niyo pong pantanggal ng damo, madamo pa rin talaga. Ayan. So yan po yung ating halamanan. Na yung kangkong po lagi ko nang nakukuhanan. Tapos may sili tayo dito. Ito malamang siling kakaiba. Ayan. Titingnan natin kasi ano po yung sili natin tawag nito. Ang dami kong kinds na sili. So hindi ko alam kung anong mga natanim kong sili. Tapos ito yung basilic natin. Ayan. Maganda po yan sa isda. Pag nagpirot po kayo ng daing, no? Lagyan nyo sa huli ng ganyan. Sarap din po niyan. Tapos ayun yung patola. Nagkakanap na rin. Yan. Tapos dun sa dulo, ano yan, sayote po yun. Ngayon, natikman ko po yung talbos ng sayote. Ang sarap din. So, sa tingin ko, pag madami na pwede na tayong magtalbos para pwede nating ilagay sa masarap po kasi lahat ng mga talbos na green leafy vegetables maganda po sa katawan. So, wag niyo pong i-deprive yung sarili niyo lalo na po kung nasa Pilipinas tayo, no. Mas maganda pong kainin yun kaysa yung mga kung ano-anong pagkain, no po. Sanayin po natin yung sarili natin kumain ng mga green leafy vegetables kasi maganda po sa katawan, no po, lalo na pag tumatanda na tayo. Kailangan po food talaga na tayo. So, minsan, hindi mo din talaga maiwasan kain. Kahit ako kumakain ng mga chips, gano'n. Pero, syempre, yung wag pong araw-araw na anuhin natin, sanayin natin yung sarili natin na may makakain pa rin tayong mga
masusustansya po na po. So, ayan. Tapos yun yung alokbati na, yan po yung ilalagay ko sa sinangag. So, sa akin po, very precious yung garden pagka summer na po kasi nag-i-enjoy po ako. At the same time, nakakain ko po yung mga pagkain na nami-miss ko po sa Pilipinas na po kasi wala nga po akong mabilihan dito sa amin, sa lugar namin. Pero dito sa France, marami po. Pagka nasa city ka, marami pong mga nabibilhan yan. Kaya lang, syempre po, mas mahal. At kailangan nyo mas malapit po kayo sa city na po. Kasi kami medyo mas chinus namin sa south kasi nga mahilig po kami sa dagat. So, anyway, enjoy po si France pag malapit sa dagat. At ako naman po ay hindi mahilig sa city life. Mas gusto ko po yung Kampan ang tawag dito sa France na po, yung probinsya. Siguro po talagang naalala ko po yung nasa Bicol pa kami nung nasa probinsya po kami na po. So ito naman yung dati kong magkaiba din po to kaysa yan. Kasi meron po akong ginawang pinalaki ko. Ito po kasi mga kamatis na yan, buto lang yan po, no? Wala po akong biniling kamatis na so lahat yan galing sa buto. So tingnan nyo po, bibili kayo ng kamatis na maganda, nyo po yung buto. Pag nagustuhan nyo po yung ng variety ng kamatis na gusto nyo, yung pong itanim nyo. So tinanim ko po to no pinalaki ko muna siya sa maliit na paso, pero nilagay ko po siya sa soil mid-May, no, dito sa amin kasi winter, di ba po, kasi spring, kasi sa amin nga yung in-spring ko hanggang May, early May, mayroon pa pong nagpo-frost pa. So nag-wait po ako until mid-May bago ko sila ilagay kasi pwede pong mamatay, kasi yung tomato hindi niya gusto yung nagpo-frost. Pag nag-negative po, namamatay po yung tomatoes. Ayan. Tapos ito naman yung mga sili. Minsan doble-doble kasi pagka kinuha ko po, kasi ito doble din. Dikit-dikit kasi. Inano ko lang yan sa paso eh. Ayan na yung ating halaman. Tapos ito yung pagkain ng ating manok. Dito sa side, ito po yung nakasurvive na okra. Wala pong ibang tumubong okra. Ang dami ko pong tinanim, pero isa lang po talaga yung tumubo. Pero hindi ko alam kung bakit. Kasi isa lang yung talagang ayan, okra yan. Tapos dito, bandang dito. So, magiging busy po tayo sa pag-ayos nito. Kasi today, mayroon po si Frank na visit sa clinic. So, hindi po kami aalis. Tsaka medyo pangit po yung panahon. Ayan. So, almost everyday po kami maagang nagigising gawa ng umalis kami ng bahay. Binivisit namin yung mga lugar-lugar para kay Lewis. But today, we will stay at home para medyo mag-ayos-ayos. Kasi pag alis namin, siguro sa 1 week din, almost 10 days din kami mawawala dito sa bahay. Nako, pag hindi umulan po, baka mamatay yung mga halaman natin. Yan lang po yung problema. Kailangan talaga pag aalis po kayo, may didilig po sa halaman nyo. So, mag-aas po tayo magdilig. Kahit diligin po itong garden natin. Tapos ito tuloy dito, mayroong isang mustasa. Tingnan nyo. So, sa tingin ko yung mustasa po, gusto niya talaga yung rich na soil. Ayan. Tapos tingnan nyo po, lagi po nilalagyan niya ng mga abo. Kaya pagka may time po ako, lagi pa ako nagpapausok dito para lang makuha yung mga abo-abo na po. Kaya lahat po yan, tingnan nyo, inaano natin yan. Hindi ko po tinatapon yung mga branches ng pagka autumn po. Yan, ginugupit na namin yung mga tinitrim namin yung mga trees. Iniipon ko po. Tapos titingnan nyo po yun. Yan. Sili din yan. Kaya lang daming damo. Tapos ito yung mga tanim na seeds ko. Wala pa rin. Medyo matagal-tagal din yan. Tapos ayan na yung gabi natin. Yung sunflower, tingnan nyo po. Yan, daming bulaklak. Sunflower. Ganda. Pati yung sunflower, natuwa dito sa amin. Yan. Sunflower. Yan.
Linisin ko dito po ulit sa mga gilid-gilid na yan. Ayoko po kasing ang tawag nito, dumadami yung mga nandyan sa gilid. Tapos lalagyan din natin ng konting ano dito. Tawag nito yung bell pepper na po. Tapos yan, kalamansing buto lang yan. Tinanim ko. Tingnan natin kung matutuloy. Yan, kasi dito po sa lugar namin, yung lemon po ay maganda. Parang lemon, yung dito, marami pong lemon talagang tumutubo sa mga bakuran. Kahit aliliit lang ng bakuran, ang daming lemon. So, tatry natin yung lemon. Kahit na mga ilang years pa yan, okay lang. Tingnan natin kung bigla na lang kasing lumalaki yung mga trees pagka talagang gusto nila yung lugar na po. So, minsan 2 years, 3 years, malumalaking bigla, diba? So, try natin. Tapos, ito pala yung isa rin pang, pag gusto niyo rin pong magpalaki na ito, halimbawa may malaki kayong lugar na binili, at gusto niyo pong ibakod yung itong klaseng halaman na po. Lagi pong itinitrim yan para maging matatag po yung kanilang yan, yung mga branches na po. So, nung una po kasi niliit lang yan. So, pagka nakikita nyo pong parang natutumba-tumba, puputulin nyo lang po yun. Tapos, magiging mas dadami po yung sa paanan yan. Tapos, lalaki pa po yung ganyan nila, yung mga branch nilang nauna. So, ganun lang po, lagi pong tinitrim. Tapos, pag may nakita nyo pong, sabi ko noon, may maraming mga parang insekto, yun, ang tinitreat ko lang po doon, yung liquid soap, sodium bicarbonate, tapos pwede rin nyo pong yung onions i-mix nyo, basta i-spray nyo lang po yun, namamatay na po yung mga tawag dito pisrong na po. So ayan, tapos kami po linagay namin iba-ibang kulay, tingnan nyo para mas maganda. Dito sa lugar namin marami din ganyan kasi ang daming mga camping area dito. So, ganyan po, nilaki ng mga hektarya po yung lupa nila. Yan po yung pinambabakod nila. Ayan. Kasi walang tinik yan. At mas mabilis i-trim, ano po. Ayan. So, ayan. Dami na naman natin gagawin today. So, yung gardening is wala pong dapat, matyaga po kayong maglinis ng damo-damo kasi talagang marami pong damo, no? So, yun lang po yung problema pagka yung hindi tayo nagtitreat ng naglalagay ng mga chemicals na pantanggal ng damo. Kasi may nabibili naman ng gano'n. Basura. Kinukulak yung basura po. Tatanay pa natin doon ng banda doon ng tataniman natin doon tabi ng sili ng celery. Celery. Yan po. Ganyan lang po kasi nalagay ko yung pagka yung, di ba, nagluluto po ako. Tinatabi ko po yung mga seeds. Tapos binubudbud ka po lang po sa mga paso kong ganyan. So tingnan niyo po. Kaya minsan dala-dalawa kasi tabi-tabi po sila. Yan. Tapos yung mga wild tomatoes natin, tingnan niyo. Yan, doon dami. So lalagyan ko din po yan ng parang sticks, no? Para medyo. Tapos yung kalabasa natin, tingnan mo naman yung kalabasa. Pero hindi pa namumulaklak pa. Namumulaklak na pala.
Yan, tatanggalin natin ito. Yung mga bulaklak na pa yung kalabasan natin. So, ayan. Ito, ang daming wild tomatoes dito. Ito yung mga tayo ng manok. Dito ko pa sila nilalagay. Wala na tayong lalagyan. Yan. So, lalagyan natin ng ano. Para, pwede din, last year nakuha na din namin dito ni Frank. Mga ano po to wild tomatoes. Kasi, may wild tomatoes na ano dito. Pinatubo. Tapos, siyempre po, minsan nabubulok, no? Tapos, next year, tutubo sila ulit. Yun ang nangyayari. Kaya may mga tomatoes tayong ganyan. Yan. Tudligan muna natin kasi yung kahit umulan po, not enough para magpinitig talaga. Pag aalis po kayo, kailangan lahat po na itanim sa lupa. Kung lalo na yan. Kasi mas nakakasurvive po sila sa lupa kaysa sa paso. Mas mabilis po mag-dry sila sa paso na po. So, ganun po yung gagawin natin. Tatanim po lahat natin sa gilid-gilid yung mga ano natin, mga binhi, no? At least kahit hindi po sila mabuhay, may makakasurvive po niyan. Last year, marami po nakasurvive. So, yan. Last year, 2 months po kaming umalis. Pero may nagdidilig po. Pero, at least, ngayon, ano lang naman, 7 to 10 days kami aalis. Ayan, titingnan natin kung may makakasurvive. Lilinisin ko muna po dito sa mga yan. Tapos tataniman din natin dyan sa gilid-gilid niyan. Ayan, hindi ko na po papakita yung process kasi medyo madugo-dugo yan. Medyo matagal-tagal. Almost the same din naman yung routine ko. So, saka ko na lang po papakita pagka natapos ko na po, itatanim po natin. Kaya lang, yung mga sili po mahilig din sa ano po, no, sa sun. So, medyo hindi na, last year maliliit pa po sila. But this year, tingnan nyo po yung inano nila, ano, ang bilis po nilang umano po, lumago. So, medyo ilalabas-labas natin ng konti yung sili, at least magkakaroon po ng konting ano, ng konting sana po. Pero, mas maganda na rin kasi pagka sobrang init naman, baka matuyo naman kasi nga walang hindi po umuulan masyado dito sa amin na po. So, at least kagabi, grabe po. Naku, natakot po kami na kasi pag ganitong summer,
nakasarado po ng konti yung dito kasi sa France may tinatawag silang bully, no? Pas ayaw nilang matulog gusto nilang matulog madilim po, so mayroon pong parang wood para wala talagang light na nakaka-enter sa room. Hindi ko po yun masyadong sinaradong may lightning pong grabe, akala ko katapat lang ng swimming pool na po. So sabi ko baka yung mga hen natin natakot. Ayan. So, dito natin itatanim yung sili. Tapos, napatay ng ibang gilid-gilid na pwede nating itanim. Ayan. Magtanim tayo ulit. Ayan. Nalinis na natin yung konti. Sodium bicarbonate tsaka ano lang po, sukang puti, no? Yan. Tapos i-mix nyo lang po sa ganito. At ibubudbud natin dito. Kasi marami pong insekto, Tapos bubutasan nyo lang dyan. DIY nyo lang, butasan nyo ng mga 4. Ganyan lang. Yan. Kasi yung suka, ayaw ng amoy ng mga pastila na po, insekto, no? Kasi marami, may bunga na isa na nawala, hindi ko na makita. Nakita kong bunga kasi yan, dami na pala pong bulaklak. Ayan. So kailangan talaga natin i-treat, pero yan, yung treatment natin is ano lang po,
yung lahat pong nakikita natin sa bahay, gaya ng suka sa alcohol na po. Ayan. Sodium bicarbonate. Ayan. So, ang dami na po nating kaya lang yan nga. May nakita po akong isang maliit na sitaw kanina. Aba na wala, hindi ko na makita. Natuwa nga ako at may isa na. At ngayon hindi ko na po siya makita. Baka nakita niyo po ay sabihin niyo sa akin at hindi ko na siya makita. Medyo mahaba na ng konti pag ganyan. Tapos nung inayos-ayos ko, aba, wala, hindi ko na po siya makita. Hindi ko na alam kung nasaan. Ayan, so titingnan natin. Pag nakita ko mamaya, papakita ko po sa inyo. Pero ayan na po, namumulaklak na. So meron na yan yung naunang nagbunga. Siyempre parating may nauunang bunga na po. So nilagyan ko po ulit ng organic na pataba na po. Kasi kailangan nila ng food no po. Kasi marami na pong pabunga. So lalagyan ko po ulit ito papakita ko po sa inyo. Nasaan na? Nasaan na yung ito yung pong ganyan manure yan, manure na organic na po, yung tae po yan ng ng manok na po, so dried na tae ng manok. So yan po yung inilalagay natin para maging maganda siya. Yan po yung linagay natin, DIY namin yan ni Frank. Yung poste binili namin, pero yung mga bamboo po, yung natira ko pa yan na bamboo last matagal na po yan, nasa limo pa po kami. So ayan na.